Ang huling mambabarang. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang matandang babae na kilala sa pangalang Aling Sabel. Siya ang huling natitirang mambabarang sa kanilang lugar. Sinasabing kaya niyang magpadala ng sakit at kamalasan sa sinumang isumpa gamit ang mga insektong kanyang inaalagaan. Dahil dito, kinatatakutan siya ng buong baryo, at walang sinumang nangangahas na lumapit sa kanya maliban na lang kung kinakailangan. Ngunit hindi palaging ganito ang tingin ng mga tao kay Aling Sabel. Noong kanyang kabataan, siya ay isang herbolaryo na tumutulong sa mga may sakit gamit ang mga halamang gamot. Ngunit nang mamatay ang kanyang pamilya sa isang misteryosong sakit, sinisi siya ng mga taga-baryo at pinalaganap ang tsismis na isa siyang mangkukulam. Dahan-dahan siyang itinaboy ng lipunan, hanggang sa piliin na lamang niyang manirahan sa isang kubo sa gitna ng kagubatan. Isang araw, dumating sa baryo si Tomas, isang binatang puno ng yabang. Hindi siya naniniwala sa mga mambabarang at madalas niyang pagtawanan ang takot ng mga tao. Wala namang bisa ang mga kulam, takot lang kayo sa sarili ninyong anino, sigaw niya sa gitna ng palengke. Isang gabi, matapos ang kanyang masayang inuman kasama ang mga kaibigan, napadpad si Tomas malapit sa bahay ni Aling Sabel. Dahil lasing, naisipan niyang tawanan at kutsain ang matanda. Hoy, Aling Sabel, totoo bang kaya mong mangkulam? Subukan mo nga ako, sabay tawa ng malakas. Tahimik lamang siyang tinitigan ng matanda, hindi ito nagsalita, ngunit may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Mula noon, nagsimulang magbago ang buhay ni Tomas. Kinabukasan, nagising si Tomas na may matinding pangangati sa buong katawan. Akala niya'y kagat lang ito ng insekto, ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimula siyang magkaroon ng malalaking sugat na tila binubutas ng maliliit na nilalang. Hindi siya makatulog sa gabi dahil palagi siyang nakakaramdam ng paggapang ng kung anong bagay sa kanyang balat. Nagtungo siya sa mga doktor, ngunit wala silang mahanap na paliwanag sa kanyang kondisyon. Naisip niya si Aling Sabel na baka kinukulam siya. Pumunta si Tomas kay Aling Sabel upang humingi ng tawad at tulong. Nang makita siya ng matanda, malungkot itong ngumiti. Hindi ko kailanman ginamit ang aking kakayahan upang manakit, ngunit minsan, ang kalikasan mismo ang nagpaparusa sa mga walang respeto, sabi nito. Binigyan ni Aling Sabel si Tomas ng halamang gamot at isang ritual ng pagpapatawad, ngunit may isang kondisyon, kailangang matuto si Tomas ng kabab ang loob at tunay na pagsisisi. Sinunod ni Tomas ang lahat ng sinabi ni Aling Sabel. Humingi siya ng tawad sa kanya at sa buong baryo. Dahan-dahan, gumaling ang kanyang sugat at bumalik ang kanyang dating sigla. Mula noon, naging mas maingat siya sa kanyang mga salita at kilos, natutunan niyang igalang ang mga paniniwala at tradisyon ng kanyang mga kababayan. Si Aling Sabel naman ay muling tinanggap ng baryo bilang isang herbolaryo, hindi bilang isang mambabarang. At sa paglipas ng panahon, ang kanyang pangalan ay hindi na binanggit bilang isang halimaw sa dilim, kundi bilang isang tagapangalaga ng sinaunang kaalaman, ang huling mambabarang na hindi nangungulam, kundi magpapagaling. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.